Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, ayon kay Loki, ang boss ay mukhang lubos na kumpiyansa tungkol sa pagiging isang goblin lamang. Gayunpaman, nagtataka si Kisagari kung bakit. Dahil ayon sa kanya, dapat ay nakaramdam siya ng takot. Ngunit wala man lang siyang nararamdaman. Ang nakakagulat, biglang ginamit ng boss na ito ang kanyang kakayahan para magpatawag pa ng mga duwende. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, kumpara kay Fenrir, hindi big deal iyon. Malamang kaya na niya ang kanyang sarili. Ngunit sa hindi inaasahan, nakakagulat na ginamit ni Loki ang kanyang kakayahan para sa duwende na ito at sinabing, sindihan ng apoy ang galit at puot. Kaya bilang resulta, ang Goblin King at ang mga nasasakupan nito ay naging isang berserk na kalagayan. Agad-agad, tinanong ni Kisagari si Loki kung ano ang kanyang ginawa. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni Loki na iyon ay pagsubok para sa kanya. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Kaya naman tila natigilan si Kisagari sa sinabi ni Loki. Ngunit bigla din siyang ngumiti. Kasunod nito, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay isang napaka-Spartan na Diyos. Nang walang kung ano-ano'y, nagsimula ng umatake ang mga goblins kay Kisagari. Kaya sa isang iglap, agad ding naghanda si Kisagari para sa counterattack. Sa kabaligtaran, ayon kay Loki, kung hindi kayang talunin ni Kisagari ang mga halimaw na iyon nang hindi gumagamit ng kasanayan sa Heavenly Authority, ang kanyang mga inaasam-asam ay hindi rin nararapat na isaalang-alang. Sa kasalukuyang panahon, si Kisagari ay napapalibutan na ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, madali pa rin niyang nagawang talunin ang mga duwende na ito isa-isa. Ngunit dahil sa kakayahan ng Haring Duwende, patuloy pa rin ang pagdami ng mga duwende. Ayon kay Kisagari, hindi na niya sila kayang i-one-shot dahil sa ginawa ni Loki. Dagdag pa rito, ang mga duwende ay patuloy na dumarating sa mga pulutong. Dahil sa kakaibang husay ng Summon King na ito, walang katapusan ang paglabas nila. Bukod dito, dahil ang Goblin King ay may berserk status. Lahat ng mga goblins na tinatawag niya ay may parehong berserk status din. Maliban kung matalo ni Kisagari ang hari ng mga duwende, siya ay may ipit sa pakikipaglaban sa matatalong labanan. Kaya't sa kasong iyon, nagpa siya si Kisagari na selyohan ang kakayahan ng hari ng duwende upang hindi na ito magbigay pa ng problema sa kanya. Sa isang iglap, biglang inactivate ni Kisagari ang kanyang wordplay skill. Kasunod nito, agad niyang inutusan ang Haring Goblin na huwag gumamit ng anumang kasanayan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas ang halimaw na ito mula sa kapangyarihan ni Kisagari. At bilang resulta, agad na sumugod ang Haring Goblin para salakayin si Kisagari. Sa kabutihang palad, nagawang harangin ni Kisagari ang pag-ataking iyon. Gayunpaman, dahil sa puwersa ng Haring Duwende, tumalsik pa rin si Kisagari. Sa sandaling ito, napatanong si Kisagari kung ano ang nangyari. Agad namang sinabi sa kanya ni Loki na mayroon siyang tamang ideya. Dagdag pa ni Loki, gagana sana ito kung hindi niya binigyan ng Goblin King ng berserk status. Bukod dito, sinabi rin ni Loki na ito ay masyadong masama. Kaya naman napagtanto ni Kisagari na ang kakayahan ng hari ng Goblin ay hindi selyado. Sa kabaligtaran, ipinagpatuloy ng Haring Duwende ang pagtawag sa kanyang mga alagad. Sa kabilang banda, sinabihan ni Loki si Kisagari na ang kalaban na balak niyang hamunin ay isang Diyos. Kaya't kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabago ang sitwasyon sa ganoong uri ng suliranin. Kaagad, naunawaan ni Kisagari na ang naglagay ng sumpa kay Mayo ay ang boss ng isang mythic rank dungeon, tulad ni Loki. Kaya kung siya ay mahihirapan na talunin ng isang kaaway tulad ng Goblin King, hindi niya kailanman magagawang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Samantala, tinanong ni Loki si Kisagari kung kaya pa ba niyang lumaban. Kaagad, sumagot si Kisagari at sinabi na syempre kaya niya, mata sa mata, at ngipin sa ngipin. Bigla-bigla, lumapit si Kisagari para salakayin ang Haring Duwende. Gayunpaman, nakatitig lang sa kanya ang halimaw na ito. At ang nakakagulat, biglang umungol ng napakalakas ang Haring Duwende na ito, at naghahanda na naman na gamitin ang kanyang summoning underlying skill. Mukhang ginamit mo ang summon underlang, wika ni Kisagari. Pagkatapos nito, sinabi niya sa hari ng duwende na kukunin niya ang kanyang kakayahan para sa kanyang sarili.
Sa isang iglap, ang copycat skill ni Kisagari ay na-activate at matagumpay na nakopya ang skill ng target. At agad-agad din, inactivate ni Kisagari ang Summon Underling skill. Kaya naman ang mga halimaw na ito ay natigilan lahat sa sandaling ito. Sa kabilang panig, napapaisip si Kisagari kung ano ang lalabas na, ngunit hindi man lang niya natapos ang kanyang mga salita, nang bigla siyang natulala, pagkatapos niyang makita na lumabas ang isang cute at maliit na Fenrir. Sa oras na ito, hindi makapaniwala si Kisagari sa nangyari. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Loki na humalaklak. Gayunpaman, tinanong ni Kisagari si Loki kung tama ba siya, na iyon ang parehong Fenrir na nakalaban niya sa Mythic Rank Dungeon. Bilang karagdagan kay Kisagari, siya ay maliit, ngunit nakikita pa rin niya ang pagkakahawig. Sa hindi inaasahan, isang batalyon ng mga duwende na naman ang biglang lumapit upang salakayin sina Kisagari. Agad-agad, sumugod din ang munting Fenrir sa mga kalaban. At sa isang iglap, ginagamit ng maliit na Fenrir ang kakayahan nito para wasakin ang mga halimaw na ito. Bilang resulta, isang malaking pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Kaya naman talagang namangha si Kisagari sa ginawa ng munting Fenrir. Pagkatapos nun, tinanong ni Kisagari ang munting Fenrir kung lalaban din ba siya sa kanyang tabi. Agad namang tumugon sa kanya si Fenrir sa pamamagitan ng pagtahol. Sa puntong ito, sinabi ni Kisagari sa maliit na Fenrir na ipapaubaya niya sa kanya ang maliliit na duwende. Agad namang sumang-ayon si Fenrir. At sa oras na ito, mas tiwala na si Kisagari. Lalo na, mayroon na siyang katuwang sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa sandaling iyon ay isa laban sa isa. Bigla-bigla, inihampas ng Haring Duwende ang kanyang sandata kay Kisagari. Sa kabutihang palad, nagawa itong harangin ni Kisagari. At dahil doon, ginamit din ni Kisagari ang kanyang makapangyarihang espada. At direkta niyang tinarget ang paa ng Haring Duwende. Gaya ng swerte, nagawang malaslas ni Kisagari ang paa ng Haring Duwende, na naging sanhi ng direktang pagbagsak ng halimaw sa lupa. Samantala, habang ang Haring Goblin na ito ay nakarete parent sa lupa. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, matapos niyang makita ang kanyang mga alagad na pinatay nitong munting Fenrir. At dahil sa nangyari, agad na sinunggaban ni Kisagari ang pagkakataon, upang wakasan ang buhay ng Haring Duwende na ito. Sa kasamaang palad, ang pag-ataking iyon ay hindi nakapatay sa Hari ng Duwende. Kaya naman agad na inutusan ni Kisagari ang maliit na Fenrir na tapusin ang Hari ng Goblin. Sa isang kisap mata, agad na sumunod ang munting Fenrir na ito sa utos ni Kisagari. Bukod dito, bigla ding tumalon si Kisagari, at diretsyong sinaksak ang ulo ng Haring Duwende para masigurado ang pagkamatay nito. Salamat sa Diyos, sa wakas ay nagawa na rin nilang matalo at mapatay ang Goblin King. Samantala, ayon kay Loki, matalinong gumamit ng Summon Underling laban sa Goblin King na iyon. Ngunit dahil lang natalo ni Kisagari ang isang baguhan na boss ng dungeon, hindi ito nangangahulugan na maaari siyang maging bastos. Gayunpaman, sumagot naman si Kisagari at sinabi kay Loki na napagtanto niya iyon. Dagdag pa niya, iyon ay beginner rank lamang, ngunit nagawa pa rin niyang clear ito ng solo. Kaya't patuloy siyang lalakas, hanggang sa mapatay niya ang Diyos na sumumpa sa kapatid niya. Sa kabilang banda, tinanong ni Loki si Kisagari kung ano ang ipapangalan niya sa maliit na iyon. Pangalan, pag-isipan ko, Lufen. Tatawagan ko siyang Lufen, wika ni Kisagari. Gayunpaman, ayon sa kanya, ito ay isang playoff lamang ng pangalang Fenrir. Kasunod nito, sinabi ni Kisagari na sapat na iyon sa araw na iyon. Pagkatapos ay inanyayahan na niya silang bumalik at ipagpalit ang mga mahiwagang bato at bumili ng masasarap na pagkain para sa kanyang kapatid na si Mayo. Agad namang sumang-ayon sina Loki at Lufen. Ayon pa kay Loki, gusto din niyang kumain ng matatamis. Makalipas ang ilang saglit, hindi makapaniwala ang babaeng nasa harapan na solong nilinis ni Kisagari ang isang dungeon. Kaya sinabi niya sa kanya na mayroong mga magic stones bilang patunay ng pagkumpleto. Pagkatapos ay sinabi rin niya sa kanya na gusto niyang palitan iyon ng pera. Agad sumang-ayon kay Kisagari ang babaeng ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na bigyan siya ng ilang sandali habang ipinagpapalit niya ang mga ito. Ngunit napapaisip pa rin ang babaeng ito.
Kung paano eksaktong pumasok si Kisagari sa piitan o dungeon ng solo bilang isang level 4 lamang. Samantala, natapos na ni Kisagari ang kanyang transaksyon, kaya oras na para umuwi. Ngunit bigla siyang natigilan, matapos niyang makita ang isang grupo ng mga tao. Sa kabaligtaran, tinanong ni Kakeru ang babaeng nasa harapan niya na nagngangalang Hoshigane, kung hindi ba siya makikipagtambalan sa kanya. Sa kabilang panig naman, ayon kay Kisagari, ang babaeng iyon ang sinasabing numero 1 awaken. Gayunpaman, humingi ng tawad si Hoshigani kay Kakeru dahil wala siyang interes sa kanya. Kaya laking gulat ng mga lalaking ito sa sinabi ni Hoshigani. Ayon kay Kisagari, napakasakit nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tinawag ni Hoshigani si Kisagari. Kaya naman natigilan si Kakeru sa puntong ito. Subalit lumingon lang si Kisagari na parabang hindi niya naririnig ang pagtawag ni Hoshigani. Kaya diretso nang pumunta si Hoshigani sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na hindi niya inaasahang madadaanan niya siya doon. Ngunit sinabi ni Hoshigani na nangyari na. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na pumunta siya doon upang hanapin siya. Kaya naman laking gulat ni Kisagari nang marinig ito. Agad namang ipinahayag ni Hoshigani na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kakilala niyang receptionist. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang nagising o awakened na pumasok sa isang piitan ng mag-isa habang nasa level 4 pa lamang. Kaya sigurado si Hoshigani na alam na niya kung sino ang tinutukoy niya. Samantala, si Hoshigani rin ay nasa parehong klase ni Kisagari at Kakeru at numero 1 estudyante sa Tengetsu Academy, ang paaralan ng mga awakened. Isama pa ang kanyang magandang mukha, at ang media na bumubuntot sa kanya. Ngunit kay Kisagari, siya ay isang batang babae lamang na malayo sa kanyang liga. Balik tayo sa eksena, sa isip ni Kisagari, malamang na sinabi iyon ng receptionist kay Hoshigani matapos mawala ang epekto ng wordplay. Dagdag pa niya, sa tingin niya, isang pagkakamali ang puwersahang pagpasok sa dungeon. Gayunpaman, tahimik lang si Kisagari sa puntong ito. Kaya naman sinabi sa kanya ni Hoshigani na kung mahirap ipaliwanag, maaari niyang ipakita sa kanya ang kanyang D-card sa halip. Maliban na lang kung may nakalagay doon na hindi niya maipakita sa kanya. Bilang resulta, nagulantang si Kisagari sa sandaling ito. Anong tingin yan? Wala ka naman talagang tinatagaw diba? Sambit ni Hoshigani. Sa kabilang banda, sinabi ni Loki kay Kisagari na hinayaan niyang akitin siya ni Hoshigani ng ganoon kadali. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya naaakit. Gayunpaman, nakalimutan niyang siya lang ang nakakarinig kay Loki. Kaya tila naguluhan si Hoshigani sa sinabi niya. Agad namang sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na wala lang iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung tama ba siya na kailangan lang niyang ipakita sa kanya ang kanyang D-card. Sa hindi inaasahan, biglang sumabat si Kakeru at sinabing, "Yao, long time no see." Kisagari. Kaya naman natigilan si Kisagari sa puntong ito. Samantala, ayon kay Kakeru, narinig niyang nakalabas si Kisagari ng ligtas. Kaya sinabi niya sa kanya na napakasayang makita siya muli. Alinsunod kay Hayato, natutuwa silang makitang ligtas at maayos si Kisagari. Bukod dito, sinabi rin ni Yoshimura na aasahan niya ang isa sa mga miyembro ng kanilang partido. Dahil dito, hindi nakaimik si Kisagari sa sandaling ito habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa kabilang panig, sinabi ni Kakeru kay Hoshigani na tatanungin siya nito ng isa pang beses. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung hindi ba siya sasama sa kanila. Dagdag pa niya, sila ang magiging pinakamalakas na partido sa buong Jap. Ngunit hindi man lang siya natapos sa pagsasalita. Nang bigla siyang tinalikuran ni Hoshigani at sa halip ay direktang tinanong si Kisagari kung maaari ba niyang ipakita sa kanya ang kanyang D-card sa sandaling iyon. Dahil doon, mukhang napahiya si Kakeru sa oras na ito. Samantala, ipinakita ni Kisagari ang kanyang D-card kay Hoshigani. At habang tinatitigan ito ni Hoshigani, nakumpirma niya na talagang si Kisagari ang nag-clear ng solo sa dungeon na iyon. Dagdag pa niya, iyon ay medyo kahanga-hanga. Sa kabilang banda, nagulantang ang mga binatang ito matapos nilang marinig na nilinis ni Kisagari ang isang piitan. Gayunpaman, ayon kay Hoshigani, si Kisagari ay nag-level up ng mataas. Kaya natural lang na matalo niya ang boss. Gayunpaman,
Nagpasalamat si Kisagari dahil na-update niya ang impormasyon sa kanyang Peking D card. Ngunit sinabihan siya ni Loki na sa palagay niya ay dapat siyang magpasalamat sa kanya. Samantala, ayon kay Hoshigani, ang pag-clear ng dungeon sa mababang antas. Hindi niya inaasahan na may napakaraming nakatagong talento si Kisagari. Subalit sa isip ni Kisagari, lahat ito ay salamat kay Loki. Ang nakakagulat, biglang sumabat si Kakeru at sinabi na nagsisinungaling si Kisagari. Dagdag pa niya, walang paraan na matatapos ni Kisagari ng solo ang isang dungeon. Higit pa rito, sinabi rin ni Kakeru na imposible iyon sa talunan na may kasanayang basura tulad ni Kisagari. Kaya susugal siya na nanday talaga si Kisagari. Higit pa rito, sinabi sa kanya ni Kakeru na tatahimik siya tungkol dito kung magiging malinis si Kisagari. Gayunpaman, tinanong ni Hoshigani si Kakeru kung seryoso ba siya, dahil ayon sa kanya, walang paraan para mapeke ang isang D-card. Samantala, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung tama ba siya na siya ay libre. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung gusto niya, pwede silang maging magkasama. Dagdag pa ni Hoshigani, maaari silang pumunta sa isang dungeon ng magkasama minsan. Bilang resulta, nagulantang si Kisagari sa sinabi ng magandang bani-bani. Bukod dito, hindi rin makapaniwala si Kakeru sa kanyang narinig. Tinanong pa niya si Hoshigani kung baliw ba siya. Tinanong din niya ito kung bakit mas pinipili niya si Kisagari kaysa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag niyang hayaang lokohin siya ni Kisagari dahil ayon sa kanya, si Kisagari ay walang kung anong espesyal na kinakailangan upang malinis ang isang piitan o dungeon ng solo. Tingnan mo, hindi ako papatol sa iyo para dito. Samahan mo ako, Hoshigani. Madali nating matatalo ang mga intermediate rank dungeon kung ikaw lang ay. Wika pa ni Kakeru, ngunit man lang siya natapos ulit sa pagsasalita. Nang biglang sumabat si Hoshigani at tinanong siya kung hindi pa rin ba siya tapos magsalita. Kasunod nito, sinabi ni Hoshigani na nilinis ni Kisagari ang dungeon sa kanyang sarili at ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi niya masabi ang parehong mga salita para kay Kakeru na palaging nakikipaglokohan sa kanyang mga kaibigan. At saka, sinabi ni Hoshigani kay Kakeru na hindi niya kailanman nagustuhan ang mga taong tulad ni Kakeru. Kaya naman talagang napahiya si Kakeru sa puntong ito. Gayunpaman, isang huling bagay, sinabi ni Hoshigani na hindi ibig sabihin na hindi niya alam ang lahat ng ginawa ni Kakeru. Bilang resulta, nagalit si Kakeru kay Kisagari. Hayop ka, hindi mo naman ako tinatarantado kahit kanino, di ba? Galit na wika ni Kakeru habang dinidibdiban niya si Kisagari. Kaya't si Kisagari ay naguguluhan sa sandaling ito kung ano ang dapat niyang gawin. Maaari ba siyang gumawa ng dahilan o ipagpaliban ito? Ngunit iyon ay masakit, nang walang kung ano-ano'y. Biglang umatake si Kakeru kay Kisagari. Subalit malayo na ang agwat nila ngayon. Kaya naman madali lang naiwasan ni Kisagari ang kamao ni Kakeru. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang ginamit ni Kakeru ang kanyang kapangyarihang apoy laban kay Kisagari. Agad namang sinabihan ni Kisagari si Kakeru na huminahon. Ngunit talagang galit na galit si Kakeru. Sinabihan niya si Kisagari na tumahimik. Kasunod nito, agad na niya siyang inatake gamit ang kanyang kapangyarihang apoy. Gayunpaman, ang nakakagulat, biglang umeksena si Hoshigani at agad na pinigilan ang pag-atake ni Kakeru. Kaya naman parehong natigilan sina Kakeru at Kisagari sa sandaling ito. Kasunod nito, tinanong ni Hoshigani si Kakeru kung may ideya ba siya sa kanyang ginagawa. Dagdag pa niya, ipinagbabawal na gumamit ng mga kasanayan sa labas ng dungeon. Ngunit ayon kay Kakeru, kasalanan iyon ni Kisagari. Kaya naman sinabi ni Hoshigani na namangha siya na nagawa pa ni Kakeru na sabihin iyon ng nakataas ang noo. Sa hindi inaasahan, biglang hinawakan ni Hoshigani ang kamay ni Kisagari at inanyayahan siyang umalis na. Subalit naguguluhan si Kisagari kaya tinanong niya si Hoshigani kung saan sila pupunta. Sa kabilang panig naman, sinabi ni Kakeru na nanunumpa siya na tatanggalin niya ang maskara ni Kisagari. Bukod dito, sinabi rin niya na sa kanya si Hoshigani. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sina Kisagari at Hoshigani sa beginner rank dungeon Kobold Settlement. Ang Kobold Settlement ay isang beginner rank dungeon na may inirekomendang level na 15.
Sinundan ni Kisagari si Hoshigani doon gaya ng pakiusap niya, ngunit nalilito siya sa kung ano ang inaasahan niyang maisakatuparan. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Kisagari si Hoshigani kung ayos lang ba siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw ng mag-isa. Agad namang sumagot si Hoshigani at sinabing wala namang problema. Pagkatapos ay sinabihan din niya siya na tingnan muna ang kanyang halimbawa. Sa isang kisap mata, biglang umatake ang mga kobold na ito kay Hoshigani. Ngunit sa isang iglap, nagawa niyang patayin at wasakin ang mga halimaw na iyon. Kaya naman talagang namangha si Kisagari sa kanyang nasaksihan. Sa kabilang banda, biglang napansin ni Loki ang espada ni Hoshigani. Kaya tinanong ni Kisagari si Loki kung may alam ba siya tungkol dito. Agad namang sumagot ng oo si Loki pagkatapos nito. Isang bagong kobold ang nakakagulat na lumapit upang salakayin si Kisagari. Kaagad, sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na siya naman. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang makakaya. Sa isang iglap, ginamit ni Kisagari ang kanyang makapangyarihang espada para wasakin ang halimaw. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kobold na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Nagawa pa niyang harangan ang pag-atake ni Kisagari at gumawa ng counterattack na naging dahilan upang mapa-atres si Kisagari. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hoshigani na manatiling alerto dahil ayon sa kanya, ang kobolds ay matatalino, hindi tulad ng mga goblins. Dagdag pa niya, mayroong dalawang paraan upang mapabagsak ang isang kaaway na may kalasag. Maaari niyang masira ang kalasag sa pamamagitan ng puwersa, o gumamit ng isang pagkukunwari upang makalampas dito. Bilang resulta ng pagtuturo ni Hoshigani, nagawang talunin ni Kisagari ang kobold na ito. Samantala, sa isip ni Hoshigani, mas magaling si Kisagari kaysa inaakala niya. Baka iimbitahan niya talaga siya. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.